sa mga kasi syempre, 'di ba? Parang balita ko malakas talaga yung ulan. Lalo na sa Bicol, ayan tuloy. Binabagyo talaga dyan. Okay naman, ang saya ng rehearsal. Alam niyo naman na hirap ako. I mean, challenging sa akin yung pagsasayaw. Pero syempre, gagawin pa rin natin ang best natin para sa inyong lahat. Wala po kaming gala today kasi work kami today and then work again tomorrow and then yun, we need proper rest, diba? Kamusta sa UE? Okay naman sa medyo di pa ako napag-training ulit because sobrang busy nga this week. Pero yan, okay naman. And naglalaro yung teammates ko sa UCCL sa Batangas. And they're doing great. So support natin sila guys, support natin ang UE. Lalo na sa upcoming UAAP season, of course. Okay, thank you sa Jasdy na nandito, nag-send ng gifts. Thank you sa inyo. Yes, nag-usap na kami ni JM. Nagkita kami kanina. Nag-rehearse. Parang pumayat nga siya eh. Nung nakita ko siya, sabi ko, pre, ang payat mo ah. So, yan. Yes, let's all pray for everyone na nasa Bicol. And for everyone in general na sana maging safe ngayon, lalo na may bagyo. Angel Tadeo, thank you. Pag maglalaro ako, nanood kayo AP. Talaga ha, gusto ko yan. Manood talaga kayo. Sila Therese, hindi sila umuwi agad. They have workshop. May workshop sila. So, grabe din yung pagod na pagdadaanan nila this next few days. So, syempre, yun. Hi, Kabalen. Thank you sa mga pa-finger heart, sa mga pa-love you nyo dyan, mga Rose. Thank you so much. Kamusta naman kayo? Anong ganap-ganap? Kamusta ang buhay-buhay? Okay ba? Alam nyo guys, lahat tayo may pinagdadaanan. Alam ko may pinagdadaanan ka. Ikaw na nakikinig dito. Huwag mong iisipin na hindi mo kakayanin. Kayang-kaya mo yan. Sinasabi ko sa iyo. Lahat ng pinagdaanan mo hanggang sa mapunta ka sa point na to ngayon, lahat yun may rason. Kasi yun yung preparation mo para sa panahon na to. Kasi kakayanin mo yan. Okay? So always stay positive and keep the faith. Sa mga magbo-board exam dyan, kayang-kaya nyo yan. Ilang taon din kayo nag-aral for that. And once na pumasa kayo, it will all be worth it. Kayang-kaya. Congratulations in advance.
Dylan, alam mo ba may Difyang? Oo. May actually paglabas namin ng ABS kanina. May mga fans na nagtanong sa akin kung aware ba daw ako na may Difyang. So sabi ko, ayun na nga, oo nga, sabi ko, kasi nakikita ko yung mga tag nyo sa akin na videos. So, yan, nakakatawa. Kasi syempre, sinusupport nyo kami, each and everyone na housemate. But particular to Difyang, sinusupport nyo ako, tsaka si Fiang. So, syempre, we appreciate, I know na na-appreciate ni Fiang ang lahat ng support nyo kahit na nasa loob pa siya ng bahay. Yeah, definitely, sa big night, pasasalamatan lahat kayo ng mga yan, ng big four natin nila, Fiang, Kyrain, and Colette. So, please continue on supporting us. Gusto ko lang mag-shoutout kay Doc Aiza. Hi, Ate Kay! I miss you. You need to rest. Maghanap ka ng rest time mo. Alam niyo guys, si Doc Aiza, sobrang sipag niyan. And minsan nga nagbe-message ako sa kanya na mag-rest siya if she can. Kasi sobrang hectic ng schedule niya. Kung ako yan, hindi ko na kaya. Saludo po ako kay Ate Kay. Hindi ko kakayanin yung ginagawa niya. Isang Kapampangan words naman, Dylan. Kaluguran da kayo. Diba? Shoutout sa mga taga Davao dyan. I went there way back 2015 sa Tagum for palarong pambansa. So, yan. May impression ako dyan na sa Davao na pag nasa Davao ako, sobrang linis. Kasi nung nandun ako nung time na yun, 2015, napakalinis talaga ng lugar. And super peaceful. So, sana makabalik ako soon. Sa either laro or bakasyon or work, kahit ano. Pero sana makabalik ako ng Davao. How does it feel like to be a UE player? Actually guys, it's a dream come true to become a UAAP volleyball player in the men's volleyball. Kasi dati no elementary ako, kapag may kunwari regionals namin, regional meet. Kasi ganyan pag probinsya, 'di ba? May city meet, district meet muna, tapos city meet, and then regional meet bago magpalarong pambansa. 'Di ba pagka no regional namin nung grade 5 ako, may mga nagbebenta dyan sa venue ng mga jersey na UAP, ganyan, FEU, UST, NU, UE, ganyan. Lahat, actually, yung 8 schools meron bebenta dyan. Tapos tinititigan ko lang. Sabi ko pa nga, bibili ako. Actually, hindi ko na maalala kung kanino ko sinabi yun. Sabi ko, bili akong jersey para ma-feel ko naman na parang player ako sa Maynila. Tapos may nagsabi sa akin na, huwag kang bibili. Huwag kang bibili kasi magkakaroon ka niyan. And then eventually, grade 6 palaro, and then grade 7 nag-UST na ako. So just believe guys. Pero don't just believe, work hard for it. Actually kasi ganun yun eh. So, parang pag inisip mong mangyayari siya at kaya mo, dahil nga subconsciously nasabi mo sa sarili mo na gagawin mo or magagawa mo, lahat ng small details, lahat ng small things na makaka-affect doon sa goal mo, subconsciously nagagawa mo para lang to accomplish the goal. So yun yung first step, maniwala kayo sa sarili nyo. Okay? Kasi pagka ni-reject nyo agad, wala. Pagka sinabi nyo hindi ko kaya, tama kayo. Pero pag sinabi nyo kaya nyo, tama rin kayo. Kasi kahit sabi ko nga sa mga nung nasa bahay kami nung volleyball, tas sabi ko sa mga housemates na meron ako napanood na sobrang di na kaya ng katawan niya, as in, pero sinasabi niya sa utak niya, kaya ko.
So, yun. Na-push niya yung limit niya. Na-inspire yung ibang teammates niya. Hindi ko alam ano sport yun eh. Feeling ko na yun, American football. Feeling ko alam niyo yung tinutukoy ko. Yung may buhat-buhat siya na teammate niya na nasa likod. Tapos parang sa field, sabi ng coach niya, you can do it, ganyan. Tapos wala siyang, naka-blindfold siya. Hindi yan nakikita. Pero nagko-continue siya. Kahit sobrang sakit na ng katawan niya, sobrang pagod na siya. Tuloy lang siya ng tuloy. Hanggang sa binuksan niya yung blindfold na, ang layo na pala narating ko. Parang ano siya eh. Pwede ko siyang may compare sa journey ko sa loob ng bahay. Di ba kasi pagpasok namin naka-blindfold. Tapos paglabas ko ng bahay, para ako naka-blindfold pero not literally naka-blindfold kasi wala ko alam sa outside world. So yun yung parang blindfold ko. Tapos paglabas ko, dami na palang naniniwala sa akin. So parang ganun siya. Yung journey na yun. So ayun na nga, kumain na ba ang lahat? Anong ulam natin? Masarap magsabaw ngayon dahil maulan. And it's cuddle weather kayo Cuddle weather kayo ngayon. Balita ko lang pasok no? Suspended na mga klase. So, masarap itulog yan guys. Memorable moment sa bahay ni Kuya. Feeling ko it was the from the very beginning, sa loob pa lang, sinasabi ko na ang favorite task ko talaga is yung theater. Pangalawa lang yung volleyball task. Favorite ko yung theater kasi parang ang dami nangyari nung week na yun. As nakikita mo na lahat naghihirap, lahat susumikap, and lahat nag-e-enjoy. Mahirap pero nag-e-enjoy kami. It's fulfilling. And then 96 out of 100 yung nag-approve na viewers namin. So parang wow. Kasi kailangan ata namin maka 80 ba or 90 doon sa theater task. 90. Kailangan namin maka 90. Naka 96 kami. Sabi ko sobrang sulit na ito. And sabi ko nga sa inyo na mahirap pala mag-prod. Kasi kami yun eh. Nag-prod kami. Actors pa. So, multitask. And then, ang director namin, si Gwen, ay actor din. Diba? So, syempre, ibang klaseng yun. Ibang klaseng hard work yun. Ibang klaseng teamwork. And we have limited time of preparation lang. So, sobrang proud ako doon sa outcome. And then, paglabas ko, nakita ko yung Hi, Ali Palma, thank you. Nakita ko yung clips ni Kai at saka ni Jaren. Kasi nasa backstage ako. Nung pinapanood ko yun, yung kumakanta sila. Yung, hindi mo kailangan pa. Yun yung part na yun. Nagano ako, naiiyak ako kasi na sobrang nakaka-proud na kung tinan mo ngayon, nag-goosebumps ako. To think nung nagsimula kami, parang lang nagbabato lang ng line. Nagbabato lang ng kanta. Wala emosyon, pero grabe. Nung final na talaga, nung performance na. Grabe yung emotions. Kitang-kita sa mata. Kitang-kita sa ramdam na ramdam sa pagkanta. Sa pagbitaw ng lines. Naiiyak ako. And then ako parang nakakamiss tong moment na to nung nasa labas na ako. Kasi nakikita ko yung clips dito, yung mga nirecord nyo. Kaya maraming salamat sa inyo kasi nirecord nyo. Kanino yun? Kaninong expression yung mga ganun. Alam ko kilala nyo yun. Ali Palma, thank you. I've seen your name, Ate Ali Palma, since I think PBB Community Season 10, right?
Tama ba? Tama ba? Please confirm, please confirm. Oy, shoutout sa Jarfian. Thank you sa pag-gifts nyo. Grabe ha. Grabe. Jarfian and Jasdy, thank you so much. Jasdy official, thank you. Wow, gundo. What is GG? Good game? Good game. Nakausap niyo na po ba si Opo? Hopefully soon. Diba? Happy birthday, Shang. Shang ba? Basta happy birthday sa'yo. Oh, hand hearts. Thank you. Who do you miss the most sa Big Four? Reaction nila na, ay grabe. So, excited na ako for them. They deserve to be part of the Big Four and they deserve all the love and support. Ang dahilan kung bakit. Thank you sa nagbigay ng anong tawag doon? Yung emoji na may cowboy hat. Ayun, shoutout din sa inyo sa JM Fiang. Nabasa ko kanina, nagpapa-shoutout. Hello, JM Fiang. Baby Hippo. Wow. Shoutout sa mga kabalin dyan, sa mga kapampangan dyan, sa mga taga-Pampanga, lalo na sa Angeles at sa Clark at San Fernando at sa lahat buong Pampanga. Hello sa inyo. Okay, ang dami nagpapa-shoutout ng mga ships. Shoutout po sa lahat ng ships, guys. Shoutout po sa, ano ba yung nabasa ko kanina? Sa Jarlet, Jaris, at Dilris. Hello po sa inyo. Jasdy, hello din. Happy birthday sa mga may birthday today and sa mga mag-birthday sa mga susunod na araw. Shoutout din sa JM Jazz, sa newly discovered D Fiang. Talaga mga... may ganun. Invite Kanata. Nasa ba si Kanata? I think magkakasama sila nila, Kuya Bricks.
Kuya Dylan, crush ka ni mama ko. Hello kay mama mo. Thank you, sabihin mo sa suporta na binibigay niya. Sa mga... Ito, feeling ko ito yung pinaka-sweet na gagawin ng isang tao para sa isang tao din. Yung ipagdadasal. Sa lahat ng pinagdadasal ako, kami, mga housemates at ex-housemates, maraming salamat. And sa pinagdadasal si Kuya, marami ding salamat. Pinagdasal si Kuya. Namiss ko na si Kuya actually. Kamusta na kaya si Kuya, no? Invite Keisha. Keisha is still in the house, guys. Let's see her sa big night na. Kumain ka na dyan. Sige, kakain na maya-maya. Pagkatapos ko yung kausapin, syempre gusto ko kayong kausap eh. Parang ayaw mo na akong kausap. Sino ba na gano'n? Fan ka ng Haikyuu? Oo, inaabangan ko nga yung ano eh, yung bagong movie. Ano ginawa ko na to sa loob eh, yung first impression sa mga housemates. Pero sige, try natin. Kay Binsoy, Kalog, happy, good vibes. Kay Jaren naman, napakaganda ng suotan, ng OOTD ng forma. Kay Jazz, masayahin dahil nga ang ang moniker niya is Optimistic Ate. Kay JM, shy type. Kay Kanata, same, shy type. Ito same din. Therese at Kai, Beauty Queens. Ate Noemi, maalaga. First impression. Colette, same kay Binsoy, Kalog. Kuya Ding Dong, leader. Kuya Pat, masaya kasama at kausap. Kay Jolly naman, ano ba first impression kay Jolly? Kay Jolly, ang first impression ko sa kanya, hirap siya magsinungaling. Kasi di ba meron siyang task nun na kailangan nila magpanggap na 2-in-1 ni JP. So, sabi ko, nahihirapan to siya sa task niya. Tapos si Gwen, discipline, kasi nalalaman ko na theater actor siya, and then ang first na binanggit sa akin ni Jolly, mahilig siya magbasa ng libro katulad ko. So, feeling ko discipline siya. Sino pa ba? Si John, shy type. Tapos siya, maka-Diyos ang first impression ko sa kanya, maka-Diyos. Sino pa ba? Sino pa bang di ko nabanggit? Si Fiang. Tsaka si Rain. Si Rain. Konyo. Si Fiang. Kalog. Masaya kasama. Yun. Si JP. Si JP deep. Deep yung first impression ko sa kanya. Yung kita ko sa mata niya na malalim yung pinagdadaanan niya. Same kay Colette, di ba? Yun yung mga sinabi ko mga unang interviews ko. Nakikita ko sa mga mata nila na parang matindi yung pinagdadaanan nila. Kuya Bricks naman, very kuya. Very unahin kita kasi kuya mo. Aalagaan kita, yung parang gano'n. Tapos
Sino pa ba? JP, Kuya Bricks. Sino pa? Mark. Si Mark, basketball player. Agad naisip ko. Kasi ang tangkad eh. Tangkad ni Mark. Anong libro ang mga binabasa mo? I read self-help books. Every time na wala akong magawa, babasa ako. Para, di ba, may matutunan. I'm always hungry for learnings. Hindi ko alam bakit eh. Pero ganoon ako. Gusto ko lagi may natututunan or may ginagawa. Kasi pagka wala akong ginagawa, feeling ko unproductive. Sayang araw, sayang oras. Unless tulog ako. Sa tingin mo makakabanding mo si Fiang paglabas niya? Oo naman. Why not, di ba? Oo naman. Basta mag-align lang yung schedule namin. Anong fave book mo na nabasa? Yung kay Kobe, Mamba Mentality. Kahit kasi about basketball. Pero kung titignan mo yung perspective on a whole other level, it's more than just basketball, it's life. Kung anong ginagawa niya sa practice, kung paano niya tratuhin paano niya i-treat yung work niya, kung paano niya nire-respeto yung work niya as a basketball player, paano siya nag-hard work, paano siya, syempre wala namang perfect path or journey sa buhay, so nagkakaroon din ng challenges and hurdles, obstacles. So paano siya bumabangon sa bawat injury, bawat pagkatalo, bawat muntik na mag-champion, yung mga ganun. Or syempre may mga times din na hindi talaga diba? Later on na ng career niya yun eh. Or paano niya i-handle yung mga ganun. Yung mga ganun ba? Wala, gusto ko yung mentality ni Kobe. Gone too soon, sayang. Favorite song as of the moment? I think it's ano ba? It's breaking news. Halos lagi namin na pag narinig ko yun parang napapasayaw na ako eh. Taray, dancer. Pero ano oras na? Guys, ano nyo na yung questions nyo? Ilabas nyo na. Kasi hanggang 8 lang ako magla-live. Close boy ni Kuya Owa Ratamar. Medyo, yeah. Idol ko yun, sobrang lupit na ni Kuya Owa. For me kasi subjective naman to. For me, siya ang pinakamagaling na setter ngayon dito sa Pilipinas. Joshua Ratamar. Ladies and gentlemen, my idol. Nakita niyo pala yan, yung hinihingi ni Fiang yung jersey ko. Sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko. Hanggang ngayon, pag-iisipan ko. Sa bagay, hindi naman niya kasi nandun siya, iba yung pinoproblema niya. Watching from Boracay. Wow, kamusta kayo dyan? I know someone who's in Boracay right now. Sino pong housemate
ang pinaka naka-inspire sa akin? Sino nga ba? Sino nga ba? That's tough, ah. Kasi grabe yung story ng buhay niya. Yung pinagdaanan niya. Diba? Tapos recently niya lang na-meet yung biological mom niya. So, noong time na yun, parang nasabi ko sa sarili ko na grabe. Napakaswerte ko pala. Actually guys, lahat ng housemates makulay ang buhay. Maraming pinagdaanan, ang daming experiences na pwedeng makarelate kayo. And ito natutunan ko sa basta may natutunan ako. Meron ako natutunan na psych ata to eh. Parang lahat ng actions ng isang tao, hindi yan basta-basta gagawin. Meron yan pinanggagalingan. I mean, meron yan previous circumstances. May mga pinagdaanan yan kung bakit ganyan yan magsalita, kung bakit ganyan yan makitungo sa iba, kung bakit ganyan yan ka-strong or ka-vulnerable. Meron yan reason. Hindi yan basta-basta, guys. Kaya yun nga, sa lahat ng nakakasalamuha natin tao, kahit na nakasmile yan, kahit na masaya yan, nakikita mo masaya, hindi mo alam may pinagdadaanan na yan. Kaya ang payo ko sa inyo, kuya, ang advice ko sa inyo I encourage you to be kind to everyone, kasi hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng tao. May it be your friend, your classmate, your teacher, your student, yung janitor sa restaurant, yung waiter sa restaurant. Lahat yan may pinagdadaanan. So let's choose to be kind. 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 Lag ba? Lobat na kasi ako eh. So ayun guys, total naglalag naman na tayo at yung
cellphone ko ay napakainit na dahil nakadata lang tayo ngayon. Kailangan ko na magpaalam. At sana masarap ang ulam nyo. Okay? Let's choose to be kind, spread positivity and happiness. Yes, always wear a smile. Yan ang hindi nalalaos sa style. Smile.